Daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay BBM, na-shock daw po siya sa ginawa ni PRRD. Ngayon po, ito na naman po tayo, no, matapos po, alam nyo, sangkatutak po ang reaksyon ni BBM, no? Pero pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ay kay PRRD pa rin po ang sisi. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, kay PRRD pa rin. Sinimulan po ng nagalit na yung mga kontraktor, nagalit dahil sa mga engineer, nagalit sa mga flood control project. Ang kinalabasan po, si PRRD po ang may kasalanan ng lahat. Wala pong may kasalanan. Ngayon po, ang ugat po ng problema, hindi po yung pinsan niya na diniliberan di umano ng 35 na maleta ng pera. Hindi po si Saldico na lahat ng tao na naimbitahan sa Blue Ribbon Committee, siya po tinuturo, Saldico po. Lahat po ng tao, Saldico. Wala po ako narinig ni isa na nagturo po kay PRRD. Pero dahil po mahusay po, pinakamagaling po ang presidente natin. No? Yung pinakamagaling pong presidente, yung nakakulong po ngayon sa ngayon pong 2025, nalantad po to lahat. Ngayon po nagbibigayan ng malalaking pera. Pero may kasalanan po yung nakakulong doon sa atin pong ICC. Ganyan po kahusay. Ang husay-husay po talaga, pinakamagaling. Wala po palang problema na, nakulong na pala eh. Ano pa po ang pinag-uusapan natin? Bakit rally-rally pa kayo? Napakulong niya na pala. Siya pa talaga hero, siya talaga. Wala talaga nangyari dyan sa gobyerno niya. Pinakamagaling na presidente. Pero yun mo, hindi pa natutuklasan, napakulong niya na ang dahilan na lahat. May problema tayo ngayon. Yung pinakulong niya ang may dahilan na lahat ng problema natin. Wala na po yung ICI, tigil na po lahat sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong Senado na pag-imbisigan. Tigilan na natin yan kasi natukoy na niya. Si PRRD po ang pinakamagaling na samantao. Lahat po, may babagsak, may lilindol, meron pong bagyo. Lahat na kinatwiran. At ang kabuuan po, tanging si PRRD lang po. Nasyak daw siya eh. Shock ako. Nasyak ako. Nasyak po siya. Yun po ang O kung nasyak siya, isisi na natin kay PRRD yan kasi nasyak siya eh. Ang galing po. Wala na pong lulutasin kasi nalutas na niya ang problema. Ano nga pinagsabi ninyo na may nagpayaman? Si PRRD lang po yan. Duterte lang po. Nakakasya kasing ginawa ni Duterte. Siya talaga ang punot dulo ng mga nakawan dito. Sa lahat. Yan po ayon kay BBM. Galing, no? O lutas na. Ano pa pong imbestigahan? Kinakailangan pa ba yan si Lacson? Kinakailangan pa bang may mga Blue Ribbon Committee hearing? Wala na. Tapos na nga eh. At nakakashock po yung ginawa ni PRRD. Yan talaga eh. Shocking talaga eh. Ano magagawa natin? Ito po ang sabi ni BBM. Come back. Ito po. Pakinggan nyo po. At nang kayo po'y maliwanagan. Ang dami nyo pang sinasabi. Insertion. Pinasok. Ang dami, may 25 to 30% pa kayong nasasabi. Meron pang mga gumuho na mga nag-aaksaya tayo ng pera. Si PRRD lang pala ang dahilan ng lahat. Kayo naman, no? Wala na po yan. Ba't mag-iimbestiga pa? Natukoy na nga ng pinakamagaling na presidente. Si PRRD po. Eto po, pakinggan nyo po. Baka napakahusay magpaliwanag nitong tao na to. Come back Pakinggan natin. to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yon. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Ayun, paliwanag lang natin yung sinasabi niya. Noon daw panahon na siya ay executive, local executive.
Naging ano po yan, naging governor ng Ilocos. Noon daw, pag may mga patrabaho, pipirma daw yung local executive. Eto daw, no? Pipirma, pag hindi niya nagustuhan, hindi niya pipirmahan. Ngayon, nakakasya kasi yung ginawa ni PRRD. Ito po ang kasalanang malaki ni PRRD. Ano po bang mali-malitang pera ang pinagsasabi nyo? Ano po bang sinasabi ninyo na magnanakaw sila Bryce Hernandez, nagsusugal, sobrang daming pera, milyon-milyon pinapatalo? Wala po yan lahat. Si Diskaya, maraming sasakyan. Wala po yan lahat. Si PRRD po may kasalanan. Pakinggan nyo po si BBM. Okay. Tatawagin yung contractor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, ipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because I was this is like shocked. I was shocked. I was shocked. Sabi ni BBM, I was shocked. 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 Ulitin natin. they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is Ulitin pa rin natin. Okay. and I was shocked. Yeah. I was shocked because this is the Okay. and I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard I was procedure. shocked. I This is was like- shocked. I was You shocked. don't I think shocked. I about this shocked. anymore. Yeah. I was ICI. shocked. Alam Come niyo na back po to the ngayon. local government executive. Ang pinaka may kasalanan po si PRRD. Akalain nyo pala noon, napakabuti pala noong araw. Ang ganda-ganda ng buhay natin. Ang yaman ng Pilipinas noong araw, si PRRD lang nagpahirap eh. Ang yaman-yaman natin noon. I was shocked, I was shocked, I was shocked. Hindi, no, mga kapatid. Sinasabi niya, yung local executive daw, mayor, governor, titignan kung tapos na. Ngayon, pag tapos na, pipirmahan niya. Pag hindi niya siya na siyahan, hindi niya pipirmahan. I was shocked kasi tinanggal daw ni PRRD yun. Yun na po, si PRRD po ang may kasalanan ng lahat. Bakit po mag-imbestiga pa ang Senado? Nagsalita na po ang Pangulo, si PRRD, ang lahat. Di ba? Yan na po yun. Okay na po? Masaya na po kayo? Ang galing lumutas, no? Nalutas ni BBM yung kahirapan, dineklara niya na mayaman ka kung ikaw ay nakakakain ng 26 pesos. Nalutas ni BBM yung pagmura ng bigas, nagbenta ng 20 pesos na bigas. Kaya pwede niya ipagmalaki, may 20 pesos na katuparan ng pangarap. Wala na po tayong pag-uusapan eh. Ano pa bang inimbestigahan pa ibig nyo sabihin? Ibig nyo sabihin, hindi pa yun ang problema. Yun po ang pangunahing problema. Na-shock siya eh. Diba? Na-shock siya. Ano pa bang problema natin? Na-shock siya. I was shocked. I was shocked. I was shocked. Nakakalungkot. Pinahaba-haba po natin. Ang dami pong in-involve, nagtayo pa ng ICI. Ang kalalabasan po, si Duterte po ang may kasalanan. Umamin na po tayong mga Duterte supporters. No? Nakakasama ng loob. Yun lang po, no? Si Duterte na may kasalanan. Okay, sagutin na po natin ng seryoso. Ito po, ang ibig niyo sabihin, Mr. President, babaliwalain namin yung mga nakita namin. Tandaan po ninyo, alam namin na binabaha pa rin kami. Matapos yung pagmalaki, yung 5,500 na nayari na flood control. Tapos meron pa uli ngayon. Mga around 9,000 na po yung nayayari. Sa panahon nyo lang. Sa panahon nyo, may 9,000 mahigit na flood control projects. Trilyon po ang ginastos sa panahon ninyo, Mr. President. No? Ang tanging dahilan po niyan dahil hindi nagche-check yung mga gobernador. Meron po ba kayong naipakita sa lahat po ng mga nag-iimbestiga? Meron po bang naipakita na ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Wala. Meron po bang napakita na mga malabnaw
mga malabnaw na paghalo ng semento, malalabnaw na semento, madaling masirang mga flood control project nung panahon ni Tatay Digong. Nakabantay po lahat ng oligarko, nakabantay po lahat ng media. Meron po ba nakita na substandard na flood control project nung panahon ni Tatay Digong? Wala rin. Alam niyo po kung bakit ko natitiyak na wala kahit hindi ako umikot sa buong Pilipinas? Ang media po natin, kaaway nila si Tatay Digong. Yung ba naman, yun ngang imbento eh. Opo, imbento lang po na mayroong anomalya dyan sa confidential fund. Imbento lang po yan. Yun nga pong imbentong confidential fund. Tinutukan ng lahat ng media. Walang ebidensya kahit sino. Mapa material evidence or mapa testimonial evidence. Wala po nagsasabi na ako po si Mary Grace Piatos, inabutan lang po ako, pinapirma po ako ng 30 million, pero inabutan lang ako ng 30 pesos. Wala po. Wala rin pong maipakita na dito ginamit ni BP Sara yung daan-daan. O, daan-daan lang po. Ganun lang po eh. Mapagbintangan lang. Daan lang po. Dito po, trilyon. Dito po, daan. Wala pang milyon. Daan lang. Maipilit lang. Di po ba? Ibang klase, no? Wala po talaga. Ngayon, sa panahon po, no, yan na si BP Sara na yan. Sa panahon po wala silang makita eh. Kahit nahagilap, ang unang ambinan natin, ginastos ng 11 days. Yun lang po yun. Yun na yung gusto nila ikaso. Kasi ginastos ng 11 days eh. Mismuhan na po yun. Kaya natitiyak ko po na wala silang nakita na ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Kasi ni isa wala pong nagsasabi na may ghost project na media outlet. Sa makatuwid, saan po? No? Saan po nakita lahat itong mga ghost project, substandard project ng flood control sa panahon po ni BBM. Panahon po ni BBM yan. Senyora, thank you very much sa $2. Badung, di ba kumikita yung Diskaya nung panahon ni Duterte? Sino bang may sabing hindi kumikita mga kontraktor? Kung hindi po kumikita mga kontraktor, wala na nagko-kontraktor sana. Hindi po, wala po akong alam. No? Sabi nga sa inyo, ang ating pong media, laging nakabantay yan. Yung non-issue nga, nagagawa nila ng issue. Yung pagta-travel nga ni BP Sara, wala pang ginagastos na gobyerno, ginagawa nilang issue. Yan pang makakita sila ng katiwalian. Wala talaga silang nakikitang katiwalian. Yan na po, tinodo na nila. Ang katiwalian po nila, ang pag-uugnay po nila ng war on drugs, ang konklusyon po nila na Lord of all drug lords si Tatay Digong, kahit na po siya, di ba magkakontra? Galit sa droga si Tatay Digong, pero siya yung Lord of all drug lords. Ano po ang kanilang ebidensya? Kasi nagpa-picture. May picture si Tatay Digong. Pero pag sila naman po yung may picture, di ba? May picture si Diskaya at si Ping Lacson. Ay, hindi ko kilala yan. Pwede pala yung hindi kilala. Pero kay Duterte, pag nagpa-picture ka, nagpa-picture yung drug lord kay Duterte. Talagang drug lord talaga yan. Nakita niyo yung double standard natin? Pero sige, palagay na natin na tama si BBM. Tama yan. Pwede mong punahin si Duterte niyan kung may pinakita ka na yung mga ginawa ni Duterte nagresulta ng ghost project. Na yung mga ginawa ni Duterte ay nagresulta ng
mga palpak na proyekto. Yung ginawa ni Duterte ay mayroong mali-maletang dinideliver sa mga speaker, may mali-maletang dinideliver sa mga senador, may mga maletang dinideliver sa mga Appropriations Committee chairman. Wala eh. Ibig sabihin, effective pala yung ginawa ni Tatay Digong. Hindi po ba? Mula na po sa sinabi ni BBM, kung wala kayong nakitang palpak na proyekto, baka kaya tinanggal ni Tatay Digong yung approval sa mga local executive kasi habang dumadami yung nag-approve, dumadami rin yung kinukotong. Di po ba? Habang dumadami po yung pumipirma, dumadami din po yung napoporsyentuhan. Hindi nyo po ba naisip, Mr. President, na kaya tinanggal na ni Tatay Digong yung mga ibang pumipirma kasi po ang tawag po dyan, pagbabawas ng red tape. Ang tagal-tagal pong kinokomersyal yan eh. Diba? Ang logic po niyan, basta may pumipirma, mayroong nakikinabang. Ngayon po, Mr. President, sabi nyo, dahil hindi na pumipirma yung gobernador. Ibig sabihin, ngayon sa panahon mo, BBM hindi na nagche-check yung mga pumipirma. Ibig sabihin ngayon wala nang check. Kunwari, ni-report ni Alcantara. Tapos na po yung aming proyekto na flood control sa Bulacan. Tapos po lahat. Wala pong magche-check nun kahit saan, Mr. President. Kasi sabi mo na wala na kasi yung mga pag-check ng mga mayor at mga gobernador eh. Wala na bang nagche-check nun? Nung panahon ba ni PRRD, si PRRD ang nagche-check? O di maganda, siya nagche-check. Kaya nakita niya walang problema. Ikaw, bakit hindi mo chinek, Mr. President? Bakit hindi mo po chinek? Bakit ngayon, ilang taon na po kayo? Ika-4 na taon nyo na to. Bakit ngayon lang kayo umiikot? Ngayon nyo lang nalaman na wala pala nagche-check na local executive? Bakit po? Meron po kasing nagche-check. Meron po kasing responsableng tao dyan, di ba? Yung district engineer nga. Si Alcantara nga. Kaya nga eh, di ba? Pinirmahan nga ni Alcantara, 100% gawa na. 100%. May pumirma eh. Siya yung nagpatunay na pumirma. Tapos pumirma na naman yung regional director. 100% gawa na. Pumirma rin yung COA. 100% gawa na. Ibig nyo sabihin, Mr. President, yung Ghost Project na pumirma si Bryce, pumirma si Alcantara, pumirma si Bonoan, kung sino pang pumirma, okay lang yun, wala silang kasalanan kasi si Duterte tinanggal sa pipirma yung gobernador. Hindi ba malaking katarantaduhan na po yan? Wala na pong katuturan eh. Nung una, cute pa na lagi nyo sinisisi kay Duterte. Kasi may dilawan kayo na taga-oo nga. Oo nga, si Duterte nga may kasalanan. Meron kayong makakaliwang grupo na taga-oo nga. Ngayon ba, kayo ba mga dilawan na aatim nyo na oohan yan? Oo nga, si Duterte nga may kasalanan. Dahil tinanggal niya sa pipirma. Hindi nyo ba naisip? Na direkta sa kanyang mananagot, hindi dumadami? Ibig sabihin, regional director, mayroong pananagutan ang mga tauhan ni Duterte sa kanya. Kung hindi nyo po kaya na lutasin ang problema, huwag nyo pong ibintang sa iba. Nakakulong po kasi yung pinagbibintangan ninyo eh. So lahat po ito, Mr. President, lahat ng sinabi nyo sa SONA na mahiya naman kayo, lahat ng hahabulin nyo, wala na pala kayong hahabulin kasi si Duterte na may kasalanan.
Dahil tinanggal niya na pumirma yung gobernador, yung mga mayor. Yun lang pala, pirma lang pala ng gobernador at mayor. Ang tindi, no? Lutas pala lahat ng problema kung pinapirma. Papirmahan kaya natin ngayon, Mr. President. Bakit hindi nyo po ginawa? Alam nyo palang mali. Alam nyo palang mali. Bakit sinundan nyo? Pagpalagay na natin na mali yung ginawa ni Duterte. Lahat ginawa ni Duterte mali. Bakit nyo sinundan? Bakit nyo pinatupad pa rin? Di ba logic po nun? Kung si Duterte nga kaya niyang ipatanggal, kaya nyo ring isoli yung gusto nyo kasi kayo presidente. Si Duterte may kasalanan niya kasi tinanggal niya yung magandang maganda na yung ginagawa namin noon nung ako ay governor pa. Bakit kaya tinanggal ni Duterte? Nashock ako eh. Hanggang shock lang po ba ang kaya ninyo? Hanggang galit lang po ba ang kaya ninyo? Hanggang mahiya naman kayo. Galit na galit ako. Nakita ko, dinurog ko eh. Yung semento, kayang-kayang durugin ng mga kamay ko eh. Nagalit kayo. Galit na galit. Tapos ang dami nagrarally. Tinanong kayo, ano po masasabi nyo? Marami na nagrarally sa gobyerno nyo. Eh kung hindi akong presidente ng gobyerno na to, magrarally din ako eh. Trip-trip lang. Rally lang. Trip-trip lang yan. Hindi na nga po namin kayo sinisita eh. Na kayo, gusto na lang namin nga magkaroon ng resulta yung sinasabi nyo na mahiya naman kayo eh. Sa totoo lang po, Mr. President, lahat po to alam na namin palabas lang eh. ICI. Alam nyo po, Mr. President, kaya tayo nalusutan ng mga magnanakaw kasi lihim. Lihim yung ginagawa nila eh. Wala nakakalam. Wala nga nakakalam. Meron palang ghost project doon. Yung mga lihim na yan, lihim na lagayan, lihim yung mula sa bidding, nilihim po nila. Nilantad ba nila meron pong dayaan na magaganap pa? Nilihim yan ng mga mandurugas. Kasama na si Diskaya. Baka sabihin nyo naman, tagapagtanggol kami ni Diskaya. Kasama po si Diskaya sa mga nanduduga sa atin. Kasama yung mga tauhan mo. Tauhan mo po lahat yan eh. Mr. President. Tapos ngayon, ang may kasalanan na si Duterte na. Kawawa ka naman, Mr. President. Wala kang nagawa. Dahil ika-4 na taon mo pa. Yung impluensya ni Duterte, nasa iyo pa rin. Kawawa ka naman, no? Panay kasamaan po. No? Kaya pala nanalo si Vice President Sara Duterte kasi galit na yung mga tao kay Duterte. Liton-liton na kami, Mr. President. Hindi na namin mapag-ugnay-ugnay. Nanalo kayo, kapartner mo yung anak niya, pinakamataas yung anak niya sa boto ng lahat. Kasi masamang tao yung tatay. Masama mga pinagagawa. Hindi namin maintindihan. Hanggang ngayon. Okay lang sana kung 1 buwan ka pa lang eh. Pwede mo sabihin, nashock ako. 1 buwan pa lang ako sa pwesto, ganito pala ginawa ni Duterte, kaya ibabalik ko yung magandang ginawa. Eh putya, mag-a-4 na taon na kayo eh. Ika-4 na taon yun eh. Nasya-shock pa rin kayo sa ginawa ni Duterte. Hindi. Ang tinapay naman oh. Kami po ang shock na shock sa inyo eh. Imbis na tugunan nyo lahat ng problema natin, yan lang ang sinasabi nyo. Shock kayo. Galit kayo. Ang dami nyo pa nauuto ng mga tao. Galit po yung mga tao sa korupsyon, pero nagagawa nyo pa rin ilihis eh. Doon kayo mahusay. Diyan magaling yung mga media. Media, mga buwak, puk, kayong mga media, mga buwak, puk, nyo lahat. Mga hinayups kayo. Galit ang mga tao ha. Ha? Galit ha. Pero nagagawa pa rin ng mga media
na, magalit tayo sa Duterte. Duterte pala may kasalanan yan. Wala po akong matandaan na binanggit si Alcantara, si Bryce Hernandez. Bakit nga pala taga Bulacan lang? Senador yata ng Bulacan si Ping Lacson eh. Senador lang yata siya ng Bulacan eh. Ayaw mag-imbestiga sa Ilocos. Ayaw mag-imbestiga sa Bicol. Ayaw mag-imbestiga sa Leyte. Bulacan lang. Wala po akong nakita na narinig kay Alcantara na si Duterte po ang may kasalanan eh. Si Duterte po hinatian namin eh. Si Duterte po dinidelibera namin. Wala po. Wala rin ako narinig kay Bryce na ginamit po namin yung mga lisensya para po yung share ay dadali namin kay Duterte. Wala po. Okay, BP Sara, wala pong share eh. Ang galing naman ni Duterte, no? Hindi siya tinuturo, ang galing pala ni BBM. Hindi tinuturo yung mga Duterte pero nagawa niya pang sisihin. Walang nagtuturo sa Duterte na involved pero sa tingin ni BBM, Duterte talaga may kasalanan. Tignan po ninyo. Irere-echo po yan ng kanyang numero 1 tuta. Irere-echo po yan ni Auntie Claire mamaya. Panahon ng dating administrasyon, naganap itong mga utang. Tarantaduan naman niya. Ngayon yung sinasabi nila Alcantara 2022 to 2025 eh. Ngayon yung sinasabi ni Bryce Hernandez eh. Magpakita nga kayo ng Ghost Project nung 2016 to 2022. Wala. Magpakita kayo ng nasira agad. Wala rin. Ang galing talaga, no? Kaya sisihin natin doon sa walang nakakatuwa, no, na natutuwa po tayo. Babalikan po natin etong tagpo na to. Katulad po ng pagbalik 50 years from now or 75 years from now, babalikan po ng mga tao yung panahon ni Duterte. Sasabihin po ng mga tao, di ba, bakit kaya nila sinisisi Duterte? Hindi ba ang kampanya ni Duterte, papatayin niya yung mga yung mga drug lord, drug addict, drug pusher? Di ba ba? Tapos nung napatay ni Duterte, bakit sila umaangal? Yun nga ang tinupad ni Duterte. Tapos eto pa. Paano naging kasalanan ni Duterte na naging presidente noong 2016 to 2022 yung mga pagnanakaw noong 2025? Puta. Siguro si Duterte merong time machine. Di ba? Presidente siya noon. Pumupunta siya ng 22, ininfluensya niya, oy Alcantara, basta wag mo kong sasabihin atin talaga to. Hindi ko na rin po kayang ipaliwanag eh. Alam niyo po, madali lang po ipaliwanag kung ano eh. Ito po simple lang po na mapaliwanag, di ba? Naglagay sila ng budget para sa ghost, bahala na yung sila Alcantara. Maglalagay kami ng project, kumausap sila ng engineer, bibigyan kita ng project. Bilang proponent, yung nagbigay sa'yo ng project, bibigyan mo ng share. Diba? 25 to 30%. Iba pa yung share ni speaker, iba pa yung share ng mga taga-DPWH, iba pa yung naglagay ng budget. Simple lang pong unawain yun eh. Kasi merong nagbigay ng project, may matataas na tao, natural, 'di ba? Bibigyan mo sila ng share. Ang mahirap pong ipaliwanag, ito yung nagaganap
nakakulong yung tao sa ICC, tapos naglagay yung isa ng budget, si Saldico at saka si Martin, nilagyan, si Saldico na lang. Wala nagtuturo kay Martin eh. Si Saldico, binigyan ka ng project, ikaw taga Bulacan, kayo naman mga taga Bulacan, ginawa ninyong ghost project, hinatian nyo si Saldico naman, hinatian si Martin, hinatian nyo si Yusek ng DPWH, ayun po yung corruption. Tapos, kasabwat nyo rin tong mga kontraktor na nagbibigay din, madali pong ipaliwanag kasi sa normal na tao eh. Ito po ang mahirap ay paliwanag. Ako, si Saldico, bibigyan kita ng proyekto, bibigyan kita ng budget, sinisharean mo ko. Yung share ko, sinisharean ko rin si speaker. Dahil yan yung sinabi ni Gutesa eh, di ba? May mga testigo eh. Tapos si Alcantara naman, sinisharean naman si Bernardo. Si Bernardo, hindi kumakanta kung nagsishare siya dun sa mas mataas sa kanya. Hanggang kanya lang. Sinishare nila yung mga senador. Sinishare nila si Saldico, tapos si Martin, mga senador, direkta sa mga senador. Yun yung kwento. Diba? Tapos, ang lahat ng utak ng mga ginagawa natin to, isisi natin dun sa nakakulong sa ICC. Eh bakit? May budget bang binigay dyan yung ICC? Wala! Meron bang hinahatian nyo ba yung pamilya ng taga-ICC? Hindi rin. Pero dahil hawak natin ang media, kaya nga namin kayo binabayaran eh. 'Di ba? Oh, magtrabaho kayo. Bahala na kayo kung paano nyo palalabasin na si Duterte ang may kasalanan, yung nakakulong ang may kasalanan ng lahat. Kaya, boss, bakit pa tayo mag-iimbestiga? Siyempre mainit yung mga tao, kinakailangan pag-initin natin. Tapos pag mainit na, guluhin natin, pag-resignin natin, magdrama si Ping Lacson, o si Marcoleta, palitan natin. Tapos, galingan ni Ping Lacson, hindi po ganong magaling eh. Nawala na po ng kasi yung sinabi niyang imbitahin niya, ayaw po magpaimbita. Hindi naman niya mapilit. Si Martin at saka si Saldico. Ano magagawa natin? Interviewin niyo ako. Ako presidente. Ako magpapasya kung sinong may kasalanan. Sino po ba may kasalanan? Di si Duterte. Okay na. Ano po yung magkakaunawaan niyan? Sino po makakaunawa niyan? Alam niyo na kung sino makakaunawa ng mga ganyang katwiran. Okay, punta po tayo sa ibang balita. Ngising aso po. Ngayon ko lang po nakita na hindi po mapigilan ni Remulla yung hindi po ngiti eh. Ngisi. Yung alam mo yung nakaisa kami. Ito po ang sinabi ni Justice Secretary. Dahil po ito kasama po siya sa shortlisted. Dito po sa susunod na ombudsman. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow kasi marami pa kaming tinatapos. Kaya tignan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong update. It's a work in progress. Wala pa siyang update pero ngayon lang po nakita ko na ngumiti ng todo-todo itong si Remulla. Kaya kapit po tayo. Sa bagay, hindi naman po tayo. Kaya ano po ang mangyayari kung sakasakali po si Remulla na maging ombudsman? Sino-sino po kaya ang target kasuhan? Obvious ba kung sino kakasuhan ni Remulla? Pustahan tayo. Ang unang kakasuhan niyan si Sara Duterte. Ano magtitiis? Kakasuhan nila kung hindi ka makuha. Kung hindi nila makuha si Sara Duterte dito po sa impeachment, kakasuhan naman po nila. Direkta po sa ombudsman.
kakasuhan nila si BP Sara sa ombudsman. Kaya, ganun talaga ang buhay. Patatagan na lang to, no? Kung kaya pa po ng mga nagtatanggol daw sa taong bayan. Kasi meron po tayong tagapagtanggol ng taong bayan bukod po sa ating mamamayan. Yung mga militar po, tagapagtanggol po ng taong bayan yan. Mukhang pumapanig po sila sa ganitong sitwasyon. Gusto po nila to. Sinusuportahan pa rin nila yung kasalukuyang gobyerno. Talagang wala sa immediate panay panay galit lang po ang aanihin natin, no. Pag sineryoso mo sila, talagang no, talagang ganyan eh. Tapos ang bratinela pa si BP Sara, 'di ba? Ayan, nakita ko bratinela pa ngayon si BP Sara. Pag kinasuhan siya, sasabihin na naman, "Putya, ano ka kasi, spoiled ka kasi. Kaya dapat ka lang kasuhan." Ang galing. Congratulations po sa inyo sa Judicial Bar Council. No, napakaganda ng ginawa po ninyo sa Pilipinas. Wala talaga bendalo. Lahat po bendalo. Mahusay, talagang yun yata yung no, bendalo. Meron kang kaso sa ombudsman, may mga kaso ka kung saan-saan. Tapos ikaw po ang aatasan. Si Amy Marcos, kapatid yan ng presidente. Alam niya na yan, sinabi ni Amy Marcos na si Remulla. Tsaka obvious naman eh. Kung ayaw siyang gawing ombudsman, simple lang po ang gagawin. 'Di ba? Hindi lang isasama sa shortlist. Yung ngayong nakasama sa shortlist, wala na po yan. Alam nyo na. Despite ng lahat.